Bago pa man maaresto noong 2019, matagal na palang gumagalaw si Jeffrey Epstein para pahinain o matabunan ang masasamang balita tungkol sa kanyang criminal past sa internet. Ayon sa mga email exchanges na kabilang sa Epstein files na inilabas ng US Department of Justice, makikita kung paano niya sinubukang linisin ang pangalan niya gamit ang isang damage control plan na nakatutok mismo sa search results. Balikan natin ang sitwasyon. Pagsapit ng around 2010, convicted sex offender na si Epstein at naka-probation matapos ang halos 1 year na pagkakakulong. May pera pa rin siya, may connection pa rin, pero ang malaking problema, kapag sinesearch ang pangalan niya sa Google, lumalabas agad ang mga auto-suggestions na may kaugnayan sa jail at pedophile. Ibig sabihin, kahit nagtatype pa lang ang tao, parang sinasabi na ng internet kung ano ang unang dapat isipin ng publiko tungkol sa kanya. Dito pumasok ang isang pangalan sa mga dokumento, Al Seckel, na may koneksyon sa pamilya ng matagal na associate ni Epstein na si Ghislaine Maxwell. Ang proposal ni Seckel diretsahan, tabunan ng negative links sa pamamagitan ng pagbaha ng positive content at sa ilang pagkakataon, content na pwedeng misleading. Ang core idea nito ay old school SEO or search engine optimization. Kung mas marami kang pages at links na nagpo-point sa magandang content, mas mataas ang chance na iyon ang umangat sa ranking, habang unti-unting bumababa at nalulubog ang mga critical na artikulo. Sa isang email noong October 2010, sinabi ni Seckel na hindi niya kayang mawala lahat instantaneously, pero hindi raw hopeless ang laban. Ipinaliwanag niya na mathematics ang laro ng ranking dahil maraming search systems ang sensitibo sa dami at lakas ng links. Simpleng logic, mas maraming link network, mas malaking chance na umangat ang content mo. At dito na naging bahagi ang Pilipinas. Ayon sa emails, nag-hire si Seckel ng team na nakabase sa Philippines para gumawa ng mga websites at pseudo-sites, kasama na ang content tungkol kay Epstein at pati sa ibang taong kapangalan niya. Ang goal nito, i-divert ang search results. Kapag nag-search ang tao, imbes na puro crimes at guilty plea ang lumabas sa taas, mas maraming lalabas na content na sports, science at philanthropy ang tema o kaya naman ay unrelated other Jeffrey Epsteins para malito at maitulak pababa ang masamang balita. May tono pa sa email na parang magic. Kapag na-refresh na ng web crawlers ang index, poof! Gagalaw ang ranking basta mas marami raw silang links kaysa sa mga critics. Hindi lang search results ang target, isa pang battleground ay Wikipedia. Ayon sa mga mensahe, paulit-ulit silang nag-edit para alisin or palambutin ang references sa criminal record, pero paulit-ulit din daw itong binabalik ng ibang users na nagmo-monitor ng page. May binanggit pa na over 20 people ang may Google Alerts, kaya mabilis nilang nakikita at inaandu ang edits. Dahil dito, humingi pa ang team ng dagdag pondo at resources at sinabing kailangan ng mas matinding effort para manalo sa edit wars. Syempre, may price ang ganitong operasyon. Base sa report, umaabot ang retainer sa $10,000 hanggang $20,000 kada buwan na sa palitan noon ay tinatayang roughly 450,000 hanggang 900,000 pesos. Nagreklamo si Epstein dahil pakiramdam niya paunti-unting tumataas ang singil at hindi raw malinaw sa simula. Sumagot naman si Seckel na hindi raw ito about sa panghihingi ng pera, kundi tungkol sa pag-aayos ng reputational damage na hindi naman siya ang gumawa. Pero kahit sabihin nating may panandali ang linis sa search results, limited pa rin ang epekto sa katotohanan. Hindi nabubura ang record at kapag may bagong revelations, bumabalik ang kwento. Sa mga dokumento, makikita rin na kahit may bad press, hindi pa rin siya tuluyang nawala sa private elite networks. May mga ulat pa ng pakikipag-ugnayan niya sa ilang kilalang personalidad tulad nina Woody Allen, Noam Chomsky, Richard Branson at Bill Gates. Nakabili pa raw siya ng second private island sa US Virgin Islands noong 2018 at nakadikit pa rin ang pangalan niya sa ilang charity-related activities, kabilang ang fundraiser para sa typhoon hit Tacloban noong 2014, pero bumagsak din ang fasad. Noong 2015, muling sumiklab ang matitinding akusasyon, kabilang ang mula sa dating victim na si Virginia Giuffre na tumulong ibalik sa spotlight ang kaso. At sa dulo, noong 2019, inaresto si Epstein sa federal charges na nagsasabing sangkot siya sa trafficking at pang-aabuso sa mga menor de edad, kabilang ang ilan na kasing bata ng 14. Namatay siya habang nakakulong noong August 2019 habang naghihintay ng paglilitis.